Mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 19, 2020. At ngayon din po ay dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang larawan ng Sacred Heart. Hayaan niyo pong ibahagi ko ang mabuting balita sa araw na ito mula po sa libro ni San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagsalita si Jesus sa pagkakataong iyon. Pinupuri kita, Amang Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinago mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong at ipinamulat mo naman sa mga karaniwang tao. Oo, Ama, ito ang ikinasiya mo. Ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama ang lahat. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang sinumang gustuhing pagbunyagan ng anak. Lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan, at pagiginhawain ko kayo. Kunin ninyo ang aking pamatok at matuto sa akin na mahinahon ako at mababang loob, at makakatagpo kayo ng ginhawa para sa inyong kaluluwa. Sapagkat mabuti ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Mga kapatid, hindi bahagi lamang ng pisikal na katawan ni Jesus ang ipinagdiriwang natin sa araw na ito, kundi ang pag-ibig na inilaan niya para sa tao. Nakakatagpo ang isang tao ng ginhawa para sa kanyang kaluluwa o sa kanyang buhay kapag tayo ay sumangguni at maglaan ng oras ng paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po talaga ay gumiginhawa ang ating buhay, panatag ang ating pakiramdam kapag kasama po natin ang ating Panginoon. Naging makatotohanan si Jesus at inamin sa atin na sa pagsunod sa Kanya, magpapasan pa rin ng pamatok. Tayo po ay hindi iniiwan ng problema. Tayo po ay nakakaranas ng mga matitinding suliranin sa buhay. Tayo po ay nakakaramdam ng sakit sa ating buhay sa pamamagitan ng mga kasalanang nagagawa natin. Pero po, hanggang dumaraan tayo sa mga mahigpit na suliranin, hindi tayo iniiwan ni Jesus at patuloy niya tayong dinadamayan. Totoo po ito, naranasan ko po ito noong ako po ay bago magbalik loob sa Kanya. Year 2000, meron po akong nagawang karumal-dumal na kasalanan sa ating Panginoon. Ako po ay nagkaroon ng malagim, mapait, masakit na alaala. May nagawa po akong abortion sa aking buhay. Bago po ako nagbalik loob sa Kanya, mga kapatid, nanaginip po ako at nakita ko ang nagbabagang puso ng ating Panginoon. Nakita ko po ang ating Panginoon sa isang panaginip na bigla pong nagliwanag ang mundo kung saan po ako naroroon. Pag tingin ko po sa aking kapaligiran, nakita ko ang mga taong takot na takot, nagtatakbuhan, nagtatago sa malalaking bato, nagtatago sa kung saan-saan, at nagulat ako kung bakit sobra ang liwanag na nakikita ko. Pagtingal ako sa aking mga mata, nakita ko si Jesus at ang Kanyang nagliliyab na puso. At alam niyo mga kapatid, ang mga taong nagsisitakbuhan, nakita ko ang kamay ni Jesus na humahaba
at kinukuha niya sila at tinatapon sa isang lugar. Sobra po akong natakot, pero hindi po ako umalis sa aking kinaroroonan. Ang ginawa ko po, lumuhod, yumuko, at nasambit ko lamang, patawarin mo ako, Panginoon. Ikaw pala ito. Alam niyo mga kapatid, pagdilat ko sa aking mga mata, nakita ko ang kanyang kamay. Hawak niya ako, nilagay niya ako sa kanyan, paanan. Naiiyak ako. Pero totoo po ito. Bago po ako na-evangelize ng CFC, Handmaids of the Lord, alam niyo po, grabe ang naranasan ko sa buhay. Grabe po ang takot na naramdaman ko. Grabe po ang pinasan ko sa aking pamumuhay. Ang hirap-hirap. Pero po, alam nyo, ang gaan-gaan ng buhay, ang aking kalooban, noong ako po ay nagbalik loob sa Kanya. Tunay po na ang Panginoon ay hindi tayo iniiwan. Sa pagkakataong yon, sa aking panaginip, bigla po akong nagising at grabe ang uhaw ko, grabe ang iyak ko. Para po hindi marinig ang aking mga anak, kinuha ko ang unan at itinakip ko sa aking mukha. Alam niyo mga kapatid, pagpikit ko sa aking mga mata, sa aking imahinasyon, nakikita ko ang gumagapang na baby sa aming sahig. Alam niyo, napadasal ako. Sabi ko, Panginoon, gabayan mo po ako, tulungan mo po akong makabangon. Hindi po nagtagal talaga, may nag-imbita sa akin na dumalo sa Christian Life Program. Alam niyo, ang saya-saya ng buhay ko. Dito ko po naranasan na tanggap ako ng ating Panginoon. Nagkaroon po ako ng maraming kaibigan. Nagkaroon po ako ng kasiyahan at nabisi po ako sa kadalo sa mga paanyaya ng CFC Handmaids of the Lord. Alam niyo mga kapatid, totoong-totoo po ang sinabi ni Jesus na lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawain ko kayo. Guminhawa ang aking buhay, inayos ng aking Panginoon na patuloy po hanggang sa ngayon ang aking paglilingkod sa Kanya. Totoo po na kung tayo ay nasasaktan sa mga paghihirap ng buhay, hindi nga ba nagdurugo din ang puso ni Jesus? Totoo po. Kaya ngayon, inaanyayahan tayong itanim sa ating puso at isipan, mga kapatid, kung gaano tayo minahal ni Jesus. Si Jesus ang katotohanang magpapamulat sa atin para maging tunay na maligaya tayo sa buhay. Kaya, mga kapatid, nawala po ang aking malulungkot na karanasan. Naranasan ko po ang kaginhawaan sa buhay. Magaan ang pakiramdam na kahit po may problema ay parang baliwala. Magaan po ang pagdadala sa anumang problemang dumarating sa aking buhay. Kaya ngayon mga kapatid, gusto ko na tayong lahat ay lumapit sa ating Panginoon. Tayong lahat ay magkaroon ng malapit o matinding relasyon sa Kanya. Gusto po niya na tayo po ay laging lumalapit sa Kanya. Hindi po ibig sabihin na kapag po tayo ay nagkasala, tuluyan ng lalayo sa Kanya. Gusto po niya ay lalapit at lalapit pa rin tayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, lagi po nating tandaan na nariyan si Jesus. Inaanyayahan tayong magbalik loob sa Kanya. Amen. Tayo po ay manalangin. Amang nasa langit,
narito po kami, Panginoon, na nagsisikluhod sa iyong harapan, nagsusumamo, naturuan mo po kaming kung paano kaming lumapit sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, at basbasan mo po kami ng banal na Espiritu mo at itanim sa aming mga puso na nariyan ka lamang na sobrang nagmamahal sa aming lahat, Panginoon. Kaya Ama, lagi mo po kaming paalalahanan na ang pag-ibig mo ay siyang nagliliyab na sasagip sa aming mga buhay. Basbasan mo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen.